ka-CHEM, ngayong araw ay May 1, 2021 ay nagsagawa ng simultaneous symbolic vaccination para sa mga mahal nating manggagawa na isinasagawa at ngayong araw sa lungsod ng Quezon na pinapangunahan ng ating butihing Mayor Joy Belmonte at sinamahan din ito ni Health Secretary Duque at ng kanyang iba pang mga kasamahan at syempre ay sinamahan din sila ng mga kapulisan para mapaigting ang seguridad sa kapaligiran. Ang programang ito ay dinaluhan ng mga manggagawa, tricycle drivers at ilang mga OFW. Sa ating lahat, pagpugay po sa ating pong mga manggagawa. Kasama po natin ngayon ang ating mga TODA or tricycle drivers at ilan sa ating mga OFWs. Tayo po ay nagpapasalamat dahil maswerte tayo na kasama po natin ngayon ang kalihim ng kagawaran ng kalusugan. Walang iba kundi si Secretary Francisco Duque. Palapakan po natin siya, sir. Kahit na holiday ay napakasipag po ninyo, sir, at inaalala po ninyo kami. Kasama rin po ni Secretary Duque, si Undersecretary Elmer Punsalan. Palapakan po natin si sir. At ang ating Regional Director, si Ma'am Gloria Balboa, ma'am. At ang iba't iba pang mga miyembro ng kagawaran ng kalusugan. Kasama rin po natin ang ating pong Quezon City Police District Director, si General Antonio Yara, sir. Mahigit 100 na pong nakalipas. At ang dahilan po noon ay yung mga manggagawa sa iba't ibang mga factory, sa iba't ibang mga bansa ay nakakaranas na ng pagsasamantala. Sila po ay nagtatrabaho, 12, 14 na oras kada araw, ngunit napakababa ng sweldo. Kung kaya't naisipan ng mga manggagawa magbuo ng movement, no, ng samahan para ipaglaban ng inyong mga karapatan. At yan po ang magandang kasaysayan ng araw ng gawa. At ngayon po, patuloy pa rin ang laban natin sapagkat marami pa rin kailangan gawin ng ating pamahalaan upang maibsan ang kahirapan ng ating mga manggagawa. At ngayon pa lang, nagbibigay ako ng pugay sa Quezon City Police District na bababa sa ating mga komunidad para magbigay serbisyo, pagkain sa ating pong mga nagugutom na mga nawalan ng trabaho at nabawasan ang sweldo. Ngunit sa araw na ito ay kasama po itong programa natin sa ating pong pakikibakap para sa kapakanan ng ating pong mga manggagawa. Hindi lang po sapat ang siguraduhin natin na tumaas ang ating mga sweldo o kaya yung ating mga karapatan ay ipaglaban. Ngunit tungkulin din po ng ating pamahalaan na siguradong kayo po ay malusog at may malusog na pangangatawan. At alam naman po natin na dahil 1 taon na po tayong nagkakaroon ng pandemya na siyang dahilan kung bakit tayo nawalan ng trabaho, na siyang dahilan kung bakit tayo naghihirap ngayon. At nagpapasalamat ako sa Department of Health sapagkat alam naman natin na seniors lamang at ang mga may comorbidities ang ating binibigyan ng bakuna ngayon. Ngunit sa araw po ng gawa, Labor Day, araw ng mga manggagawa, ay ipinilit po nila kasama ng DOLE na kailangan magkaroon po tayo ng papabakuna sa ating pong mga minamahal na mga bayaning manggagawa. Kaya sa araw po na ito, hinihikayat ko po kayong lahat na magpabakuna dahil karapatan po ninyo magkaroon ng malusog na pangangatawan at sa mamamagitan lang ng bakuna, tayo makakaangat mula po sa ating pong kinalalagyan ngayon. So ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Alam mo, personal po, alam ko marami sa inyo natatakot magpabakuna. Tama po ba? Natatakot po sila dati, sir. Kasi sabi nila, or alam ko nagkaroon tayo ng survey at natatakot po kayo sa side effects. O, tama po ba? At meron kayong mga ilang pangamba. At hindi po ako doktor, ngunit alam ko lahat itong mga katanungan ninyo, mga pangamba ninyo ay sasagutin po ng ating mahal na Secretary Duque. Nagbigay din ng magandang mensahe ang ating Health Secretary Roque bilang pagbibigay pugay sa ating mga dakilang manggagawa lalo na sa ating mga bayaning OFW. Kanyang ipinabatid na napaka-importante talaga ang pagpapabakuna at sundin lang ang mga protocols na kanilang ipinapatupad. So ngayon guys, panoorin natin ang panoorin at pakinggan ang kanyang mensahe para sa ating mga manggagawa lalo na sa mga mamamayang Pilipino. Ang Department of Health
at ang Interagency Task Force. Ako po ay bumabati sa inyo ng isang araw ng manggagawa. At ibig ko pong bigyan pagkilala, kasama ko po ang ating mahal na ina ng Quezon City, si Mayor Joy Belmonte, at ang aking pong mga kapwa opisyal at lingkod bayan mula sa Department of Health, si Assistant Secretary Elmer Punzalan, at ang ating pong napakamasipag at napakamagaling na direktor ng ating Department of Health Center for Health Development. Walang iba kundi si Director Gloria Balboa. At lahat ng mga kasama ko sa Department of Health team. Taas ang mga kamay ng mga taga-DOH na nandito. Magpakita kayo para maalala nila ang inyong mga pagmumuka. Kung nagka-problema, alam ko sinong hahabulin. Ha? Okay. So, muli, kami po ay nandito po upang bigyan pagkilala at pagbibigay pugay sa atin pong mga manggagawa at ang atin pong mga overseas Filipino workers. Palakpakan po natin ang lahat ng mga Pilipino manggagawa at ang atin po mga overseas Filipino workers. Alam po ninyo, ito pong araw ng manggagawa ay kinakailangan, dapat hindi lang siguro isang araw, kundi mas marami pang panahon ang iaalay ng ating pong gobyerno sa mga ibinubuwis ninyo na buhay, luha, dugo, para lang po makapag-ambag sa atin pong tinatawag na pagpapaunlad ng ating bayan. So, malaki po ang inyong papel ginagampanan. Kaya nga po, ngayon, meron po tayong tinatawag, isinusulong na symbolic vaccination rollout dito po sa Quezon City. At ako po ay nananawagan na kapag ka po dumating ang sapat na bilang ng bakuna sa bandang huli ng Mayo po o hanggang sa Hunyo, mga ikalawang linggo po ng Hunyo, diyan po magdadagsahan ang ating po mga bakuna at masasakupan na po natin ang mas marami pa po natin mga kababayan, manggagawa at ang mga overseas Filipino workers. Kanya ito pong atin ginagawa ngayon araw ay para po sa pagkilala ng inyo pong naiambag at patuloy na sakripisyo para mapaunlad ang ating ekonomiya at mapaunlad po ang ating bayan. Dahil sa inyo pong pagiging mapaglikha, yung productivity ng ating pong mga manggagawa, ay talaga nakakatulong yan sa pagsulong ng ating ekonomiya. At dahil po sa inyong mga ginagawa, ay ang gobyerno naman po ay nakakapagsingil, nakakakuha ng mga buwis, galing din sa inyo yung mga buwis na yan, at ito po ang ginagamit para sa pag-angkat natin ng mga bakuna, pagbibigay po ng ating mga serbisyong pangkalusugan. Ano po? At kanya, talagang lahat kami, saludo ang taong bayan sa Pilipinong manggagawa, sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers. At kapag ka po nadating na ang sapat na bakuna, ay wag po tayo magkaroon ng agam-agam. Wag po tayo magkaroon ng dalawang pag-iisip pa. No? Wag na tayo mag-atubili. Magpabakuna po tayo. Dahil alam po ninyo, ang bakuna talaga ang isa sa mga napakamahalagang pamamaraan upang maibalik na natin ang normalcy, ang pagiging normal sa buhay ng bawat Pilipino. At napakamahalaga po niyan para maibagon muli ang ating ekonomiya. Kaya, ngunit, dahil hindi naman po sapat pa ang bakunang dumarating, ako po ay nananawagan sa inyong lahat na habang hindi pa nababakunahan ang marami natin mga kababayan, sumunod po tayo sa mga panuntunan ng inyong pong departamento ng kalusugan. Ano po ba itong mga panuntunan na ito? Ito po yung sinasabi natin, wearing of face shield, wearing of face mask, ang ating pong physical distancing no less than 1 meter sa pagitan
mga mamamayan. At kaya, wag po natin mamaliitin ang proteksyon na ibinibigay ng ating minimum public health standards. Pagka pinagsama po natin ang face shield, face mask, physical distancing, lampas 95% ang proteksyon na taglay nito. At kung magpapabakuna pa rin pa kayo, ay mas malaki po ang proteksyon maidudulot po sa inyo nito. Kahit na kayo po ay nabakunahan na, hindi po pwedeng magpagluwag sa pagsunod sa minimum public health standards. Bakit kaninyo? Ito pong bakuna natin, hindi nangangahulugan na kayo ay hindi na pwede magkaroon ng COVID virus. Pwede pa rin po kayo magkaroon ng COVID infection. Hindi lang kayo magkakasakit ng malubha. Hindi lang kayo ma-ospital. At harinawa, walang mamamatay dahil sa COVID. Pero kung kahit na bakunado kayo, 2 beses sabihin na natin, pwede pa rin kayo mahawaan at pwede pa rin po kayong makapanghawa. Kaya napakamahalaga na sunod pa rin po tayo sa minimum public health standards. Kanya ako po ay saludo sa inyo dahil nakikita natin unti-unti na po bumababa ang kaso ng ating COVID sa Pilipinas at dito rin sa Quezon City, bumababa ang bilang ng mga kaso. Pero hindi pa sapat ang kanyang pagbaba. So kinakailangan pa, nag-uusap kami ni Mayor Joy na talagang pagkaisahan natin. Pero hindi lang po ito trabaho ng ating pamahalaan lokal ng Quezon City o ng pamahalaan nasyonal. Kung hindi, ito pong laban na ito ay laban ng bawat mamamayang Pilipino. At bakit ko po binibigyan diin ito? Unang-una, ang tawag po natin dito yung laban sa isang bagay, hindi natin nakikita, hindi natin naaaninagan, hindi natin natitikman, hindi natin naaamoy. Bagkos, kapag ka nagkaroon ka ng COVID infection, mawawala nga ang pag-amoy mo at ang iyong panlasa. So, ano ba ibig sabihin nito? Hindi natin nakikita. Mabuti pa, abusayap, alam mo kung asaan sila. Alam mo kung saan nandoon sila. Pwede mo silang labanan. Dito wala, hindi mo makita. Pwede pala, ando na sa loob ng bahay mo. Pwede pala, sa loob na lang katawan mo. Ang kawawa dito, yung po mga nakakatanda. Yung po, pagka nahawaan, sila po ang talagang pinaka-vulnerable. Sila po ang talagang nabibiktima ng mga nakamamatay na komplikasyon ng COVID-19 infection. Kaya, may laban pa tayo? Meron tayong laban. Ayan. So, ano po ang panlaban natin? Ito. Face mask. Face shield. Iwas. Dumistansya. Iwasan ang mga lugar na kulob. Kaya ito, tama ito. Open spaces. Tama, sapat po ang ventilasyon. Ang daloy ng hangin, sapat. So dapat ito po ang mga ganitong lugar na pinupuntahan po natin. Wag, ilagan natin mga lugar na kulob. Okay? Hindi po pwede yan. Kaya sa mga restaurant, kailangan titignan ninyo, ngayon, 10% seating capacity, pwede na. Pero tingnan nyo pa rin kung yung restaurant na yan ay bukas sa mga bintana. May sapat na daloy ng hangin. Ayun, malamang pwede yan. Makakatulong yan para maibsan ang hawaan ng COVID infection. So, muli, ako po ay nagpapasalamat at ako po ay nagbibigay pagkilala sa lahat po ng sakripisyo ng ating mga manggagawa at ang ating pong mga overseas Filipino workers na talaga naman po ang bigat ng suliranin kapag ang mga magulang, ang tatay, ang nanay ay nangingibang bansa at naiiwan ang kanila pong mga kapamilya. At ano naman ang kanilang kapalit? Ito ang pagbibigay ng papugay, ang pagbibigay ng honor sa atin pong mga overseas Filipino workers. So sa lahat-lahat, sa ngayon pong araw ng manggagawa,
sa ngalan ng Department of Health, muli pong ipinararating namin ang amin malugod na pagbati at pagsaludo sa inyong lahat. Magandang umaga po.